Sino sa inyo ang gusto magbasa ng definition? Jessie? Artifact. Ang mga nahukay na kagamitan na matapos ang masusing pag-aaral. Ang mga bahagi ng Ang artifacts ay ang mga nahukay na kagamitan na matapos ang masusing pag-aaral. Ito ay ang mga bahagi ng panga, palayok, at iba pa. Ano nga ulit ang artifacts? Sino makapagsasabi sa akin? Justin, may idea ka ba? May pagsabi na kung ano ang artifacts? mga artifacts po ay bagay na nakukuha na nanggaling pa noong unang panahon. Tama. Naunawaan na ba kung ano ang artifacts? Oo! Mahusay. Ngayon ay dumako tayo sa mga ilang halimbawa ng artifacts. Para sa larawan na ito, ano ang inyong nakikita? Ma'am, Jessie? ma'am, yan po ay palayok. Tama. Ito ay palayok. Alam niyo ba kung saan ito ginagamit? Justin? Ginagamit po yan sa pagluto ng mga pagkain. Tama. Ang palayok ay ginagamit natin sa pagluluto ng ating mga pagkain. Upang lubos ninyong maunawaan kung ano nga ba ang artifacts, maaari niyo bang basahin ang definition? Jessie? Palayok. Isang mahalagang artifact sa kulturang Pilipino, ginagamit ito sa pagluluto. Tama. Ang palayok ay ginagamit na natin sa pagluluto ng ating mga pagkain. Ito ay mahalagang artifacts na kung saan noong unang panahon, ito rin ay isang bahagi ng magsasabi sa akin. Ito ay isang bahagi na rin ng ating kasaysayan. Naunawaan na ba kung ano ang artifacts? Opo! Mahusay. At meron ding isang halimbawa ng artifacts. Ito ay ang palaso. Alam niyo ba kung saan ginagamit ang palaso? Jessie? Ma'am, ang palaso po ay ginagamit sa panghuhuli ng mga hayop. Magaling. Ito ay ginagamit sa paghuhuli o pagpatay ng mga Hayop. magaling. Upang ninyo maunawaan, narito ang definisyon ng palaso. Ang palaso ay isang patulis na kagamitan na ginagamit upang tumama sa mga hayop. Ano nga ulit ang palaso? Justin? Isa itong patulis na kagamitan na ginagamit upang tumama sa mga hayop. Magaling. Ang palaso nga ay isang patulis na kagamitan na ginagamit upang tumama sa mga hayop. Ano nga ulit ang palaso? Ma'am, isang patulis po na kagamitan. Magaling. At ang susunod na halimbawa ay ang larawan na ito. Sino na sa inyo ang nakakita ng manumbol jar? Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay? Magaling. Alam niyo ba kung saan ito tatagpuan? Ma'am, idea lang po. Sige, Jessie. Ma'am, sa tingin ko po, ang manumbal jar ay matatagpuan sa mga museum. May idea ka pa ba, Justin, kung saan natagpuan ang manumbol jar? Maaari ba siyang tulungan? Veronica? Ma'am, ang manumbal jar po ay pre-colonial na artifact na natagpuan sa Tabon Cave sa Palawan, Philippines. Ito ay isang napakagandang halimbawa ng sinaunang sining ng paggawa ng kagamitan sa Pilipinas. Mahusay. Kung pangalan ninyo maunawaan kung ano nga ba at saan nga ba nagmula ang manumbol jar, atin itong alamin. Maaari mo bang basahin ang definition, Charmaine? Ang manumbal jar ay isang pre-colonial na artifact na natagpuan sa Tabon Cave sa Palawan. Ano nga ulit ang manumbol jar? Ma'am, Sige nga, Mary Joy. isang pre-colonial na artifact na
natatagpuan sa Tabon Cave, Palawan. Mahusay. Ang Manunggul Jar ay isang pre-colonial na artifact na matatagpuan sa Tabon Cave, Palawan. Naunawaan ba kung ano ang Manunggul Jar? Opo! Mahusay. Pero hindi, isang halimbawa ulit kung ano nga ba ang artifacts. Isang halimbawa ay ang bahay na bato. Alam niyo ba kung saan ito kadalasan makikita? Ma'am, Sige nga. ma'am sa bigan po. Mahusay. Ito ay kadalasan matatagpuan sa bigan. Upang alam ninyong maunawaan kung ano nga ba ang bahay na bato, atin ito ang alam. Pakibasa nga ang definisyon, Jelu. Bahay na bato, isang uri ng tahanan na gawa sa bato o... Ma'am, ano po yung susunod po na salita? Ladrillo. Ladrillo. Ito ay kilala sa kanyang matibay na istruktura at kakayahan na magtagal sa panahon. Tama. Ang bahay na bato nga ay isang uri ng tahanan na gawa sa bato o ladrillo. Saan nga ulit gawa ang bahay na bato? Ma'am, Sige nga. ito po ay kadalasan gawa sa bato o ladrillo. Tama. Ito ay gawa sa bato o ladrillo. Naunawaan ba kung ano ang bahay na bato? Opo! Mahusay. At mayroon din isang halimbawa ng artifacts. Ito ay ang simbahan. Pinakita niyo na ba kung saan ang simbahan na ito? Opo! Saan ito matatagpuan? Ma'am, Sige nga, ma'am sa Aklan po. mahusay. Ang simbahan na ito ay matatagpuan sa Aklan. Yan. Upang alam ninyo maunawaan kung ano nga ba ang simbahan na yan ay ating basahin ang definition. Sino mo gusto magbasa ng definition? Magtaas lamang ng kamay. Ikaw nga. Ilan? Ito ay tinatag noong 1581 at itinuturing bilang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Aklan sa bayan ng Kalibo. Tama. Ang Santa Monica Church ay matatagpuan sa matatagpuan ng ano ang simbahan na ito? Sa Aklan po, Mahusay. Anong taon ito itinatag? 1581. Mahusay. Ito ay matatagpuan sa Aklan. mahusay. Naunawaan ba kung ano ang Santa Monica Church? Opo! Magaling mga bata. Ngayon naman ay maaari ba kayong maglabas ng papel at ballpen? Kanina ay nagbigay ako ng mga halimbawa ng na-impluwensya sa atin ng mga dayuhan. Ngayon naman, kayo ang magbibigay at isusulat nyo ito sa papel. Naintindihan ba mga bata? Oo! Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang gawin ito. Kung wala na kayong katanungan, ay maaari na kayong magsimula.
Ngayon tapos na ang 3 minuto. Maaari niyo na bang ipasa sa akin ang inyong mga sinagutan? Ngayon naman, upang malaman kung talagang habang nakinig kayo sa ating talakayan, maaari mo bang ibahagi sa klase ang iyong natutunan? Jessery? Mama, natutunan ko po ngayong araw ay tungkol sa mga artifacts at iba't ibang kagamitan na na-impluwensya sa atin ng mga dayuhan. Kagaya po ng mga larawan po kanina ng pagkain, kung ano po yung kanilang kinakain, tapos yung sa pamumuhay at kaugalian po nila. Magaling! Ngayon naman, bigyan natin ng mahusay clap si Jessery. Alam niyo ba kung ano ang mahusay clap? Hindi po! Kung ganon, panoorin niyo ako at sabay-sabay natin itong gawin. Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay, mahusay! Ngayon ay maaari bang tumayo ang lahat at sabay-sabay natin itong gawin? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mahusay, mahusay, mahusay! Ngayon naman, para sa ating pangkatang gawain, igugrupo kayo sa dalawa. Ito ang magiging unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ito. Maliwanag ba mga bata? Opo! Maaari mo bang basahin ang unang hakbang sa paggawa? Sheena? Gumuhit sa isang malinis na papel ng mga sinaunang bagay na sa tingin nyo ay naimpluwensya sa atin ng mga dayuhan. Sino naman ang gustong magbasa ng ikalawang? Ma'am, Ikaw nga, Mary Joy? Ma'am, para po sa ikalawang hakbang sa paggawa, isulat ang pangalan ng larawan sa ibaba ng iyong ibinuhit. Salamat. Naintindihan niyo ba ang inyong binasa? Opo! Kung ganon, ay maaari na kayong magsimula.
natitirang 5 minuto. Ma'am, tapos na po kami sa unang grupo. Ang ikalawang pangkat, yari na rin ba? Hindi pa po. Bibigyan ko pa kayo ng 3 minuto. Ma'am, tapos na po. Kung tapos na ang lahat, maaari na kayong mamili ng isa ninyong miyembro na isang miyembro na magprepresenta ng inyong ginawang sining. Ma'am, sa grupo po namin sa unang pangkat, ang napili po namin na iguhit ay larawan po ng palaso. Ito po ay naka-impluensya sa atin ng mga dayuhan dahil ito po ay ginagamit noon ng mga sinaunang tao na hanggang ngayon po ay ginagamit pa rin. Magaling! Para naman sa ikalawang pangkat, Ma'am, sa ikalawang pangkat po, ang amin pong napiling gawan ng likhang sining ay ang palayok. Ang palayok po ay ginagamit upang panluto ng mga pagkain. Ang palayok din po ay ginamit ng mga sinuunang tao na kung saan ginagamit nga po nila ito sa pagluluto ng mga pagkain. Ang palayok din po ay ginagamit din natin hanggang ngayon. Kaya ito po ang napili namin gawa ng likhang sining. mahusay. Ngayon ay maaari na kayong bumalik sa inyong upuan. Ngayon naman, para sa ating maikling pagsusulit, maaari ba kayong maglabas ng isang buong papel? Ang gagawin nyo lang ay kumopyahin nyo ang nakasulat sa pisara. Maaari mo bang basahin? Maaari mo bang basahin ang ating panutot? Ma'am, Jessery? Panuto, sumulat ng isang salaysay tungkol sa pagpapahalaga sa mga artifacts sa lokal na pamayanan. Kung ganon, ay maaari na kayong magsimula.
Pwede na magpasa ang mga yarina. At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Para sa inyong takdang aralin, maaari ba kayong maglabas ng inyong kwaderno? At isulat ninyo ang inyong takdang aralin. Sino ang gustong bumasa ng panuto ng takdang aralin? Sige nga, Sheena, ikaw nga ang bumasa. Panuto. Tukuyin ang mga salitang inilalarawan sa hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa puwang bago ang bilang. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ang sabi dito ay tukuyin ang mga salitang inilalarawan sa hanay A, sa hanay B, isulat ang titik ng tamang sagot sa puwang bago ang bilang. Sige mga bata, isulat na ninyo ang inyong takdang aralin. Mga bata, tapos na ba yung isulat? Hindi pa po. Sige lang. Sabihin lamang ninyo sa akin kung tapos na ninyo isulat. Maliwanag ba? Opo. Ma'am, tapos na po. Isulat. Tapos na ba lahat? Opo. Ang inyong takdang aralin na iyan ay isusumite sa ating susunod na pagkikita. Maaari na ninyong iligpit ang inyong mga gamit at tayo ay uuwi na. Maaari na kayong tumayo at tignan muna ang ilalim ng inyong mga upuan kung may mga kalat ba bago lumabas. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Kung gayon ay magpaalam na tayo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Paalam po. Paalam mga bata.